Yung mga tao, kinokopya natin yung mga hinahangaan natin. Diba? Halimbawa, may nagsabi na hanga siya sa tatay niya. Pati yung pangarap ng tatay niya ay kanyang kinopya. Sabi niya doon sa kaibigan mo, sa kaibigan niya, alam mo pare, pangarap ko rin magkaroon ng Mercedes-Benz katulad ng tatay ko. Sabi ng mga kaibigan niya, meron bang Mercedes-Benz ang tatay mo? Wala. Pangarap din niya. Yung bang kinokopya, no? Kinokopya niya yung pangarap ng tatay niya. Alam niyo, pagka hinahangaan ng isang tao, halimbawa, ang isang artista, isang manlalaro sa sports, ano ba, miski damit ugali, minsan nagagawan mo. Marami ngayon, yun, ang ginagaya, yun yung tini, no? Kaya yung mga damit, binitin, bitinong damit, di ba? Ano ba, basketballista, ginagaya. Meron yung basketballista noon na ginagaya, si Michael Jordan. Kaya ang dami yung nagpakalbo nung time na yun. Kaya pagka nakakita kayo ng basketballistang kalbo, ginagaya nun sino? Si Pastor Pablo, ginagaya. Because people, imitate those they admire. Pagka sikat na sikat, ina-admire nila at ini-imitate nila. Ngayon tayong mga Kristiyano, tandaan ho natin, dapat ang unang hinahangaan ho natin ay si Jesus. Ang Diyos ho natin. So kung hinahangaan natin ang ating Panginoon, we copy our Lord Jesus Christ. Can you say Amen? Amen. We need to be like Jesus. At alam niyo, yung tayo po ay nagiging kamukha ni Jesus, yan ho ang tinatawag na pagbabago. Na tayo ay di-unti nagiging kamukha ng Panginoon. We must be like God in holiness and in character. You know, this is the concern of Christians, to be like God. Dapat ito yung focus natin habang nabubuhay tayo dito sa daigdig. Hindi yung tumalino lang sa mga bagay na pang-Diyos. Kaya tayo nag-aaral, kaya ho tayo nagbabasa ng Bible, nakikinig. It is because gusto naman natin magkaroon ng mga kaalaman patungkol sa Diyos, patungkol sa Bible. Pero dapat hindi lang yun. Dapat nababago tayo. Nagiging bago tayo, nakakatulad tayo ng character ng Diyos natin in holiness. Yung bang maging kamukha tayo ng Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, sino ba kamukha? Kamukha ng nanay niya, tatay niya. Dapat, napapansin ng mga tao na magiging kamukha na ni Jesus talaga to. Hindi yung pag-uwi ng, kung kay youth, pag-uwi mo, pag-uwi mo, kung ano-ano nakikita ng nanay mo, hindi yung katulad ng kay Kristo, hindi ka nagiging kamukha ni Kristo. Baka sabi ng nanay, uwi ka pang demonyo ka, di ba? Kasi nagiging kamukha na yan. Hindi ka nagiging kamukha ni Kristo. Kaya nga, pag-usapan natin ngayon ay yung pagbabago ng buhay. Na nasa buhay natin na makakilala ko tayo kay Kristo. Ngayon, tandaan natin, ang pagbabago natin, unang-una, our new life is progressive. Ang ating pagbabago ay progressive yan. Ayaw. Pwede ba? Wala. Talagang ikaw na lang talaga. Hindi po, gumagana po. Gumagana ba? Opo. Ay, magana. Okay. Our new life is progressive. Dito ka sa 2 Corinthians 3 verse 18, tingnan natin. And we, with unveiled faces, all reflects the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Ano sabi dito? Dati tayo natatalakbungan Yung mukha natin natatalakbungan. At siyempre, yung mga tumatalakbong yan, mga bagay na nagiging hadlang sa buhay mo natin. Maybe kasalanan, maybe yung mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay natin. Nung nakakilala tayo kay Kristo, nawala na yung talakbong niya.
at nagre-reflect na yung glory ng Lord sa buhay natin. Yung mukha natin, ibig sabihin, nakikita na yung glory ng ating pong Panginoon. Huwag po kayong tumingin sa akin, talagang may glory po yan. Ha? At ang sabi ho dito, with ever increasing glory, at yung glory na yan, ibig sabihin, ever increasing glory, paliwanag ng paliwanag, which comes from the Lord, who is the Spirit. Tandaan natin, ang tunay ng pagbabago, nagsisimula ho yan kay Kristo. Ang pagtanggap kay Kristo ay ang simula pa lamang ng ating pagbabago. Tandaan natin, hindi instant ang pagbabago. Ang pagiging wangis ni Kristo ay isang proseso. Sabi mo, process. Process yan. Dito sa 2 Corinthians 3:18, sabi niya, with ever increasing glory. Ibig sabihin, paliwanag ng paliwanag. Gradual ang transformation. Hindi ka biglang nagbago. Hindi yung katatanggap mo lang kay Kristo ngayon. Kinabukasan, pastor ka na. Walang ganun, di ba? Ibig sabihin ng pagbabago, progressive. Ito'y nagsisimula ng tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo. At ito'y nagsimula doon sa loob, palabas ng buhay. Kaya nga, alam niyo, nung baguhin ng Diyos yung kalooban natin, yung puso natin, nung nagsimula ang pagbabago ng buhay natin. Kasi ang sabi ho ng Mark 7, verse 21, for from within, out of men's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery. Ibig sabihin, sa loob ng puso, nagmumula ang kasalanan. Ito yung ugat nito. Ano sabi dito? Sa within, out of men's heart, nandun yung evil thoughts, sexual immorality, yung pagnanakaw, yung pagpatay, yung pangangalan niya. Ibig sabihin kung bakit siya gumagawa nito, it is because ang puso niya hindi pa nababago. Doon nagmumula yan. Ang puso niya punong-puno ng pagnanais na gumawa ng mga bagay na ito. Dahil nga doon sa ating kalikasang makasalanan. Pero nang tumanggap ka kay Kristo bilang Panginoon na sariling tagapagligtas na bago puso, pinakialaman ng Diyos ang puso. Pati ito, pinakialaman. Nawala. Hello, yan. Meron. Ibig sabihin, nung pakialaman ng Diyos ang puso natin, doon tayo nabago. Kaya nga, sa loob nagmumula ang pagbabago. Hanggat hindi pinakikialaman ng Diyos ang puso natin, walang pagbabago. Naalala ko yun sa isang restaurant. Yung isang boy naglilinis sa labas, yung salamin ng glass door. Kuskus siya ng kuskus. Hindi niya maalis yung dumi. Biglang dumating yung may-ari ng restaurant. Sabi niya, hindi mo maaalis yung duming yan kahit anong gawin mo. Bakit po, sir? Pumunta ka doon sa loob, nandoon sa loob ang dumi niya. Nilinis niya yung loob. Oo nga, nawala nga yung dumi. Alam niyo, ganun ang buhay natin eh. Hanggat hindi nalilinis ang loob, hindi malilinis ang labas. Dapat ang unahing baguhin ng loob at susunod ang labas nito. Kahit anong pagbabago na gawin ng isang tao, kahit gaanong pagbabagong panlabas, babalik ka sa dati. Kasi ang problema mo talagang nasa loob. Yun ang problem mo. Kaya nga, ang paraan lamang para mabago tao, tumanggap kay Kristo. At hilingin kay Kristo, pakialaman mo yung kalikasan kong makasalanan. Yung aking puso, pakialaman mo. Kaya nga, tayo po'y nababago. At doon nagsimula ang pagbabago natin. Ang pagiging kawangit ni Kristo, ay tandaan mo natin, ang pagbabago ay hindi instant. Sa panahon ngayon, uso ho yung mga instant food. Di ba? Pwede ka na hindi magluto ng minuto. Meron nang nakapak na minuto. Meron nang nakapak na mechado. Di ba? Ngayon, uso ang tinatawag na instant relationship. Mga kabataan, ngayon lang nagkita. Tayo na. O sige, boyfriend mo na ako. O sige, o girlfriend mo na ako. Instant relationship. Tayo na. Kasi nga, uso yung instant eh. 3-in-1 coffee. Hindi ka na magtitimpla ng
Halimbawa, dati, mainit ang tubig, lalagyan mo ng kape, lalagyan mo ng asukal, lalagyan mo ng gatas. Kaya kung kakalalam na mainit, ibubuhos mo na lang 3-in-1 coffee, di ba? Kaya ang daming acidic, di ba? Kailan kaya mauuso yung 4-in-1? Ano? Meron na kumukulong tubig. Pero ang tunay na pagbabago ng buhay ay hindi humadali. Ang pagiging born again ay parang binhi yan na itinanim sa atin. Kinakailangang intayin, alagaan, upang makita yung talagang pagtubo ng binhi niya. Hindi pwedeng pag nagtanim ka ngayon, kinabukasan ay may bunga ka agad. Wala akong tinatawag na spiritual na the jack and the beanstalk. Alam niyo yan? Nagtanim tapos biglang tumubo hanggang langit pa yung puno. Kailangan dumaan sa proseso. Sa pagdidilig, sa pagmamalakas, at pagtitiis. Upang unti-unti nababago tayo. Tandaan natin, huwag nating hanapin ang shortcut ng pagbabago. Wala akong shortcut ng pagbabago. Can you say Amen? Amen. Siyempre, ang kailangan lang, papayagan natin ang Diyos na paguhin ang puso natin at unti-unti makikita natin ang pagbabago. Sabi ho ng Philippians 3 verse 12, even si Apostle Paul, sabi niya, not that I have already obtained all this. Hindi sa nakamtan ko na ang lahat ng ito. At sinasabi ko sa inyo, kasama yung kanyang pagbabago doon. Or have already been made perfect. Hindi pa ako nagiging perfecto. Pero sabi niya, but I press on. Anong ginagawa ko? I press on. Nagpapatuloy siya, nagsisikap siya. Tandaan natin, walang sino man makapagsasabi sa atin na perfect na ako. Develop na ako talaga. Alam mo, develop na yung pagiging humble ko. Hindi na ako mayabang. Hindi ko na pinagmamayabang na ako yung bayabang. Hindi ako mayabang. Alam mo, habang tayo naririto, lumalago at nade-develop tayo. Dapat pataas tayo ng pataas. Can you say Amen? Amen. Hindi man tayo tumataas sa height, dapat yung spiritual natin tumataas. Can you say Amen? Amen. Dami umamin. Habang narito tayo lumalago, nade-develop dapat tayo pataas ng pataas. At siyempre, tandaan natin, pagka tayo naabutan ng kamatayan, na ang taas lang natin na naabuti ganito, bahala na ang Diyos ang magdagdag. Ang Diyos magdagdag. Ang kailangan lamang ay sikapin natin na patuloy na tayo'y nagbabago. At pagka namatay ka, instant promotion yun. Dadagdagan ng Lord. Even sa exercise, dahan-dahan lang, unti-unti lang ang pag-exercise. Walang sino man sa atin pumasok sa gym. Paglabas ng gym ngayon, first time niya, tapos Mr. Universe na ang katawan niya. Parang si Pastor Pablo, di ba? Alala ko yung, di ba, pagka ikay nagbubuhat ng mga tawag ng plates, 5 muna, 5 pounds muna, 10 pounds muna. Naalala ko nung nag-gym ako. Nag-gym ako, buhat ako ng buhat. Nagdilimang panin ko, inamatay ako. Unti-unti pala, unti-unti lang po. Dapat progressive. It never stops and it should never stop. Dapat hindi tumitigil ang pagbabago. Tayo dapat pataas ng pataas. Sa moment na tayo tumigil, bababa at bababa tayo. Tandaan natin, there is always growth in our life toward godliness and being like Christ. Kung nakikita natin na muling bumababa, ang buhay natin, repent and start moving up. Okay. Pangalawa, our new life is partnership. Ang pagbabago natin, partnership. Sabihin mo nga sa katabi mo, partnership. Yeah, okay. May purpose kung bakit patuloy tayo na nabubuhay sa daigdig na ito. Bakit tayo nag-worship service tuwing linggo? Bakit may cell group? Bakit may prayer meeting? Bakit ka naririto? Bakit ka nagde-devotion, nananalangin? Bakit ka nakikinig ng mga worship songs? Nagbabasa ng Bible? Bakit? Upang maging kamukha mo si Kristo. Ibig sabihin, may parte tayo sa pagiging kamukha ni Kristo. May parte ka sa pagbabago mo. Yes, tuloy-tuloy ang pagbabago, pero dapat may parte kang ginagawa. Lahat ng ginagawa natin dito sa Christian Church,
Christian activities na ginagawa natin nakatuon para maging kamukha ka ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, how many years ka na sa iyong Christian life? Malaki na ba yung nabago sa buhay mo? O baka naman mas masahol ka pa sa dati. Dapat nababago. May improvement ang buhay natin. Alam niyo kung bakit walang improvement ang buhay natin? Hindi ka lumalago? Hindi progressive ang pagbabago mo? It is because baka hindi mo ginagawa yung part mo. Mga kapatid, tandaan natin. We have to make up for the loss. Time destroyed by sin. Yung buhay natin dito sa daigdig na ito ay buhay ng pagbabalik ng anumang nawala dahil sa kasalanan ni sa halaman ng Eden. Ang gusto ng Lord na ikay nakakilala, bumalik ka doon sa layunin ng Diyos sa iyo na nawala sa tao nang nagkasala siya sa halaman ng Eden. Yung tayo'y maging katulad ng Diyos, maging katulad ng ating Panginoon. At siyempre, yan ho'y sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Tayo nagiging katulad ni Kristo sa pagiging kamukha niya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tandaan natin ang pagbabago, partnership. Ikaw at ang Diyos ay partner sa pagbabago. Nagbibigay siya ng kalakasan, nagbibigay siya ng kapangyarihan. Ang parte mo para tuloy-tuloy ang pagbabago, gamitin ang kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Dito sa 2 Corinthians 3:5, sabi diyan, not that we are confident in ourselves. Ibig sabihin, hindi daw tayo confident sa sarili natin. Our confidence, ang kakayahan natin ay comes from God. Diba? Sabi diyan, our competence ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Ang kakayahan po natin, hindi nanggagaling sa sarili natin. Ito'y nanggagaling kay Nino. Nanggagaling sa Diyos. Ano ang sabi ng Colossians 1 verse 29? To this end I labor, struggling with all, ang sabi doon, His energy, which so powerfully works in me. Ang sabi ko dito, hindi sinabing my energy, all His energy. Galing sa Diyos ang ating pong kalakasan. At siyempre, gagamitin natin yan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo to, sapagkat ginamit niya yung lakas na bigay ng Diyos sa kanya. Yung kakayanan na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens. Ibig sabihin si Kristo ang nagpapalakas. Ang dahilan kung bakit hindi progressive, hindi mo ginagawa yung part. Gamitin ang lakas na galing sa Kanya. Pastor, ako'y tao lang. Mahirap maging godly. Mahirap kung gagamitin mo kapangyarihan mo. Pero kung kapangyarihan ni Jesus ang gagamitin mo, hindi mo mahirap. Tandaan natin, the source of being godly, being like Christ, is the power of Christ. Pero gamitin mo. I-apply mo sa buhay mo. Tandaan natin, if Christ's power is the source, we need to have a close relationship with Him, with Christ. At sa pamagitan mo noon, yung ating close relationship sa Kanya, we can avail to be like Christ. Bakit? Kasi pagka close ang relationship natin kay Christ, ibig sabihin yung power niya, dumadaloy doon sa buhay niya o sa buhay natin. Can you say Amen? Amen. Halimbawa, girlfriend, boyfriend kayo. Di ba pagka lagi kayo magkasama, mag-asawa kayo, nagiging magkamukha na kayo, di ba? Sino dito yung may boyfriend na? Taas ang kamay. Ayaw umamin. Sino dito ayaw umamin? O may asawa ka na, di ba? Nagiging parang magkamukha na kayo. Bakit? Kasi close ang relationship ninyo. Ano sabi ng John 15:5? I am the vine, si Christ. You are the branches, tayo yung branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Ano sabi diyan? Siya yung puno ng ubas. Tayo yung mga sanga. Pag nakakabit tayo sa sanga, nananatili tayo, sa sanga, he will bear much fruit.
kasama sa fruit na yan ay siyempre yung ating pagbabago. Magkakaroon tayo ng bunga ng pagbabago. Pero sabi dito, apart from me, you can do nothing. Pag inihiwalay natin ang buhay natin kay Jesus, wala kang magagawa. Alam niyo, ang problema ng maraming Christian, nakatingin sa magagawa niya, hindi sa magagawa ni Jesus. At alam niyo ang dahilan nun, kasi hindi close ang relationship kay Jesus. Hindi inaalagaan ang relationship niya sa Panginoon. Ang sabi dito, sabi dito, apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Kaya dapat inaalagaan mo natin ang relasyon natin kay Christ. Ano sabi dito? Remain in me. Yung remain dito, sabi dito, remain in me. Yung remain dyan means to keep in fellowship with Christ. Dapat kinikip mo yung fellowship mo kay Christ. Upang sa ganun, yung power niya, nananatili sa buhay mo at kumikilos sa buhay mo at ikay nagiging mabunga. At siyempre, pagka ikay nagre-remain in Christ, dapat lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. Can you say Amen? Amen. Lalo na yung mga leaders dito, dapat lagi mag-devotion. Amen ba? Amen. Paano mo aasahan mag-devotion ng mga member mo? Ikaw mismo hindi ka nagde-devotion. Lahat nga ng mga leader, nagde-devotion ba? Say Amen. Amen. Puro leader pa na tao dito. Ibig sabihin, it involves the Word of God. At siyempre, confession of sin. Upang sa ganun, sa pang-araw-araw na buhay natin, nothing hinders our communication with Him. Dapat sinusurrender yung sin araw-araw. Babasa ng Bible, sinusurrender yung sin araw-araw upang patuloy na nagbabago. Walang iniingatang kasalanan sa buhay. Sinusuko ang buhay. Dito ho sa Ephesians 4:22-24, sabi niya, you were taught with regard to your former way of life. Naturuan ka pagtungkol naman sa former way of life. Ano yung sinabi sa kanila? To put off your old self. Na yung dating buhay mo, hubatin mo na, which being corrupted by its deceitful desires. Na yung dating buhay mo nasisira dahil doon sa iyong pagiging makasalupit. To be made new in the attitude of your mind. Na magbago na yung takbo ng isip mo. Kung dati ang takbo ng isip mo nakakiling sa kasalanan, dapat nakakiling na sa kabanalan. Amen? Hindi yung nasa isip mo puro malaswa, puro pangit na gagawin. No. Nasa isip mo na yung kabutihan. Nasa isip mo na yung makadiyos. Nasa isip mo na yung makakaluwalhati sa Diyos na gagawin mo sa pang-araw-araw. Sabi ng verse 24, and to put on yourself, at isuot mo na ang bagong buhay na bigay ng Diyos sa iyo. Created to be like God in true righteousness and holiness. Ibig sabihin, merong huhubarin at meron kang isusuot. May aalisin, may huhubarin, ibabawas at idadagdag sa buhay mo. Alam niyo, kung suot mo ngayon ay kasinungalingan, hubarin mo na yan. Kung ang suot mo yung galit, hubarin mo na yun, magpatawad ka. Suot mo yung pagpapatawad. Hubarin mo na ang galit at magpatawad ka sa kapwa. Isuot ang yung attitude na hindi madaling magalit. Sino dito yung hindi na madaling magalit? Say Amen. O konti. Iba madali pa rin magalit. Dapat isuot na natin yung hindi tayo madaling magalit. Lalong-lalo na pagka-driver ka. Diba? Sino yung marunong mag-drive dito? Motor, kotse. Diba? Ang kalimitan ng problema ng mga nagdadrive, madaling magalit. Yung bang nasingitan lang, inunahan lang, nako po. Talagang gustong maka-get even. Uunahan ko din siya. Alam niya, mayroon akong dinidisciple. Sabi niya, Pastor, alam mo, nagbago na talaga. Sabi ko, bakit? Alam mo, palatandaan ko bakit ako nagbago. Pag nagdadrive ako, hindi ko na hinahabol pagka siningitan ako. Talaga daw siya, pagka siningitan siya dati, pagka medyo nalamangan siya, talagang hahabulin doon.
Pero ngayon, hindi na. Malamig na daw ang ulo niya. At yun ang isang pagbabago na nando sa buhay niya. Pero bang halimbawa, kung may nasabing konti yung kapwa mo, pero mga tao nag-iisip na ng iba, binibigyan na ng kahulugan yung nasabi sa kanya ng tao. Bagamat hindi yun ang kahulugan, ilalagyan niya ng kahulugan. Sabihin mo nga sa kasabi mo, huwag kang ganun. Huwag kang ganun. Meron ba kayong alam na mga taong ganyan? Kapag kami nasabi kang konti, nag-iisip na ng masama sa'yo. Diba? At tuloy, iniiwasan na ng tao. Bakit? Kasi kinausap at may nasabi ka mo, ano-ano na iniisip. Diba? Nag-iisip na ng mali doon sa sinabi mo, kaya iniiwasan na ng tao. Alam mo, ang ganda ng misis mo. Ang ganda ng asawa mo. Ibig sabihin, pangit ako kasi maganda asawa ko. Diba? Hindi naman ganun. Ibig ko sabihin lang. Talagang, I admire your misis kasi ang ganda-ganda talaga ng asawa mo. Hindi ibig sabihin pangit ka. Talagang, hindi yan talaga ibig sabihin mo. Sige, pogi ako o pangit? Alam mo, ang bait mo. Alam niyo, dapat hindi ka ganun eh. Dapat, inuhubad na natin yung mga mali na nandun sa buhay natin, pag-isip na masama sa kapwa, at nagkakaroon na tayo ng damit na bagong buhay na isinusunod natin. But remember, the power comes from God. Trabaho natin yun, na gamitin yung kapangyarihan na galing sa Diyos. Alam niyo, the energy is coming from God. But the labor is ours. Ang labor, ang parte natin, ginagawa mo natin, yung paggamit sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat may inaalis o inilalabas. Dapat may ipinapasok. Yun ang tamang timpla. Ano ho? Sabi mo nga sa katabi mo, tama ba ang timpla mo? Ha? Sige, sabi mo sa katabi mo, tama ba ang timpla mo? Parang ayaw yung magtimpla eh. Tandaan natin, may inilalabas, may pinapasok. Yan ang tamang timpla ng Kristyanismo. Kaya pagka wala kang inilabas, may tama ka. Diba sabi sila may sabi. Alam niyo kasi may iba may pinapasok. Alam, may pinapasok na positive. Pasok ng positive. Punta ng church. Isa nga, nagbabasa ng Bible. Pero ang problema, walang inilalabas na negative. Hindi nagbabago ang buhay. Yung iba naman, may inilalabas. Okay, na negative. Pero ayaw magpasok ng positive. Hindi nagiging faithful sa mga positive na dapat ipasok niya sa kanyang buhay. Nagbago, siyempre nagbago. Pero nakakaligtaan. Yung ilang positive na maging faithful siya sa positive na pinapasok dapat niya sa buhay natin. Lahat ng activities na ginagawa natin spiritually, nasabi ko sa inyo, isa lang ang layunin, to be more like God. More and more. Pwede kang sumamba linggo-linggo. Sumama ka sa lahat ng activities ng church. Pero kung hindi tayo nagiging kamukha ng Panginoon, nagbabago, baliwala ang lahat ng ito. Kaya alam niyo kung mabagal ang pagbabago natin, ang transformation natin. Mabagal ang pagiging kamukha ni Kristo, tingnan kung saan tayo nagkulang. Baka kulang sa pagbabasa ng Word. O baka kulang sa obedience. Kulang sa pagsisimba. Di ba? Hindi lagi nagsisimba. Tandaan natin, the strength comes from God. But the labor is ours. May responsibilidad tayo. Kaya nga ngayon, isipin natin saan ba tayo nagkulang, kung bakit hindi tayo nagiging kamukha ng ating Panginoon. At ngayong umagang ito, isubuhin natin ang mga bagay na alam natin hindi dapat nasa buhay ko natin. Yung wala pa sa buhay ko natin, pagsikapan natin magkaroon tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tayong lahat ay tumayo.